kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is December 17, 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Liza's Kitchenette sa may Katipunan Extension, Pansol, Old Balara, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa Salad Stock sa may Holy Spirit, Quezon City po yan. Aha, Lifestyle Hub Drive, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada. Ayan. So habang tayo papunta doon, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Opo, sa JB, pero kung if ever lang po, halimbawa, magtuloy-tuloy yung deadlock at magkaroon ng re-enacted budget, sabihin na natin at least for the first quarter, hindi po ba maaapektuhan yung mga programa natin sa health sector naman because of this? Oo. Well, sana hindi, no? Kasi buwalit ako dyan sa kung first quarter, pero sana makahabol tayo, no? Hindi na sa health sector, Robert, Doris, kasi at isa pang dinipensa ko yung COCR, no? Opo. Yun naman, nandiyan yung foreign assisted project, nandiyan yung mga main infrastructure projects na railway system, North-South Commuter Line, Metro Manila Subway System. At naging very controversial yan, kung naalala niyo, yung pagkakalagay sa mga foreign assisted priority program, sa ilagay po yan sa program appropriations, no, for 2 years, no, nilagay nila sa yan, inuna nila yung mga proyekto nila, kaya pala. Imagine, priority program, foreign assistance, kaya anong nangyari po dyan, ang JICA, ADB, at ang Japan mismo, government, to the embassy, umangal po kay Pangulong Bongbong Marcos, no, they complain na nagkaroon tayo ng delay sa ating po mga obligations, no, doon sa North-South Commuter Line, saka po sa Metro Manila Subway, considering na very friendly ang rate nila, dahil nga po ang program appropriations for 3 quarters, iintayin mo na, iintayin mo yung 3rd quarter bago ka lang mabayaran. So, ang ginawa po natin, nilagay po natin sa program appropriations, sinigurado natin na wala ng delays. Kasi nga po, obligasyon po natin yan, and we really need the infrastructure project. So, ako personally, yun lang yung pangamba ko, no? Ayaw na natin na mapahiya tayo sa mga creditors natin sa ADB, lalo sa JICA. Kung mag-enact budget tayo, baka magkaroon tayo ng delay. Ako personally, kaya nga nilaban po natin yan nung the budget. Opo. Balita ko, pwede pa-morningan kayo doon sa Balcam na yan. Sa palagay nyo, Sel, aabot pa rin talaga kayo sa target deadline? Correct. Oo naman. Sana pagkalabas ko, hopefully makalabas na rin ako ngayon. Doris, hopefully gusto ko makahabol din doon sa Balcam kasi may mga yan, tulad nung ito, yung foreign assistance, binabagin ko kanina. Ako siguraduhin na malagyan ng special position na priority dito. Kasi ito ang bagay na binibigyan natin sa budget deliberation. So, naman, magkaroon na, matapos na kasi deadline, next week na, no? Ito ay magkaroon na ng kasunduan, no? Lang, siguro kailangan dito sa policy natin sa house, makakuha rin naman natin yan. Of course, we have to all, lahat tayo kailangan mag-sakripisyo ngayon, kailangan natin hindi ng isa-isa, kasi kakakalipas itong budget dito. So, out of the floodgate scandal, we really have to show na talagang reform-oriented to, iba itong budget na ito, para maiwasan na itong mga anomalous sa mga scandalous project na nangyari na nakaraan. Wala talaga ng sakripisyo dito. Sa JB, doon sa nakikita ninyo, sa observation ninyo sa mga kasamahan ninyo dyan, pati doon, kumpiyansa pa rin naman kayo, pipirmahan nyo pa rin yung BICAM report. Alam mo, talagang gano'n minsan, Robert, Doris, win some, lose some, no? Hindi naman, lahat, minsan, perfecto yung budget, pero kung majority naman ng pinaglaban mo, tinanggap, at nandun sa BICAM, siguro, pirma ka rin, pero may mga bagay na andawa. Kung bawa, ito kaibig talagang mas nalaing yung manalayo, siyempre, minsan mapapatulog mo, kaya lang, ito ang pinaglalaban mo,
na-aproba naman. Tulad halimbawa, may good news lang ako sa DILG na natin. Pero kasi naglagay na meron sa congressman nagsabi kasi na may fault daw. Oo. So, nagtinakuro sa benefits fund, no? Ng benefits fund. Hindi po. No? Ako po nagdepensa niyan, Robert. Doris, I proposed to increase the subsistence allowance of the BNP and BJMP under DILG na ipareho man lang sa EMP kasi EMP 350 pesos a day. Ang BNP 150 a day lang. So ngayon, pareho lang, 350 pesos a day. Pantay na. Yung Coast Guard, yung Coast Guard, from 150 ginawa na rin natin 350 pesos. So yung may sinapasok kasi yung Congress ng video na meron daw at inagong dito sa benefit na fund. Hindi po totoo. Diyan po natin ilagay po yun. Subsistence allowance for the uniform personnel of the ALG and the Coast Guard. Ayun, no? Hindi naman din lamang nabanggit po ninyo, na nasa ospital po pala kayo. Baka po nagtatanong or mag-aalala yung iba natin mga kababayan. Ano po ba naging sakit ninyo at kumusta po kaya na rin magtrabaho ulit? So, medyo natagalan lang, no? Na-extend ka po ulit ang fever ko. Almost a week tapos sa 10 weeks na ako dito. Yung pala, nagkaroon na ako ng pneumonia. Siguro after nung budget hearing, diba, alam mo naman Robert, doon sa Senado, naabot tayo ng alas 2. Tapos, ako na naman at that time kasi ang deputy majority leader, ako Nagpe-preside, correct. Daming mga nakasort-sort So, dito. minsan ako naman ng madyo, nag-defend ako. Medyo napagat ako nung bumaba ang immune system ko, medyo tinamaan ako tayo. Ang sabi ng partner ay kailangan din magpahinga. Pahinga. Or rest din. Wala namang batas laban sa pagpapahinga. Kahit sa bilis lang. Pero dati tuloy ko kayo ng trabaho. And baka naman po kung pwedeng tulungan po ninyo ang boss. Alam ko na for parents din po kayo. Hindi ko alam po nakita nyo na po yung nag-viral na video ng isang aso na napaka-violenting pinatay po. Justice for Axel po ang sinisigaw ngayon. Kasi kawawang-kawawa po yung aso. At hindi lang yun. Marami pong nangyayari na yan. Hindi nga lang namin media. Oo, so then baka naman pwede ninyong sundutin itong hashtag Justice for Axel. Ako, Doris, actually ako, alam niyo naman ako, dog lover din ako. Dito ako na, bubuhay ko lagi ako meron talagang aso, meron ako registered last year. So, pumunta ko yan, talagang nag-sobrang lang po sa mga aso. Kaya siyempre nagsigyan po natin yung mga sentimento ng mga pet owners, ayan. Perfect. At least meron tayong kakape ngayon, partner. Wala tayo mahilig sa pet eh. Then, maraming salamat po. Sana ituloy-tuloy po inyong pagaling ha. At magpapahinga po. Thank you, Sen. Opo. Sana po, ipag-pray natin yan. Thank you. And Merry Christmas. Thank you, Sen. Thank you, Robert. Thank you, Doris. Apo. Si Senator J.V. Ejercito, Deputy Majority. Pilipinas, una sa Pilipinas. Saka yung pagkakalit. Ano natin, masisigurado na nasusunod ang MSRP. Dapat may matang nakabantay doon. Hindi naman sinasabing 24 oras. Dapat ka Pero totoo yan. Pero nila yan, Manny eh. Pero ito, kay Ms. Joel, ito yung nakakatawa lang doon sa ginagawa ng ilang mga nagtitinda na nagbababa ng presyo. May record ang DA at ang mismong palengke kung magkano ang presyo ng mga produktong ibinibenta Ayun. sa mga nakalipas na araw. So, ibig sabihin, kahit ibagsak nila ang presyo ngayong araw, alam pa rin ng Department of Agriculture kung magkano ang benta nila kahapon, ang makalawa, itinda sa mga palengke. Ang sabi nga niya, kasama yun sa inilalapat na nila titingnan para mabukoy din kung saan ba talaga nagkaroon ng problema. Yung mga container, Hindi dapat periodic sa kalistawa. Kung yun ay bagsakan at kuhanan. Yun ang dapat ay 24 hours of monitoring. tama ka. Kasi nga naman, ang tanong doon, halimbawa yung sibuyas, nasa cold storage galing yan, at halos wala ng local ring, Kuya Joel. Wala ng lokal, kundi mga imported na ito. Kaya ang tanong, bakit hindi nakakasunod sa MSRP na ginasakta ng Department of Agriculture? Kaya baka ba, na pagbabantay sa presyo ng mga pang-naibigin, bakit yan ang kailangan naman ng ating mamayan, na rin panahon ngayon, nakapagpuan. Ako si Manny Marquez at PMA, super
kailangan pa rin nila ng maraming reserba. Gagamitin ang mga dugo para sa emergency surgeries ng pamana. Dahil sa susunod, mas wala naman ibigay ang PRD ang mga magiging at nagaraan sa ultima. Nagsitahin ang pinakamalapit na Red Cross blood donation. Para rin pumunta sa blood donation site sa pinita na lugar at gusto na ilalabas ng official social media page. At yan ang Double B, bagong balita. Baka nagdagdag pa mga detalye. Follow up sa iba pang programa ng Super Radio DC Double B. Ako po si Joel Reyes. Ako naman po si Rowena Salvacion. Magandang umaga. Inyong napakinggan ang Double B, bagong balita. Walang kinikingan, walang pinoprotektahan. Serbisyo totoo lamang. Ay, mga kapuso, sa ilang sandali, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, ang ating mga kausap. Ang oras po natin, alas 8:35, radyo na, labanan ng break. Commonwealth pinapadaan siya. I am heading, and I am support on Ay, hindi. Luzon. Tama. Commonwealth po. Commonwealth na. I am sore Grabe throat. kasi sa Luzon. Flu. Pwedeng flu. I have lagnat. I have body pain. Flu. Pwedeng flu. Pag bio-flu, dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. Bio-flu. Kaya anumang sintomas ng flu. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Huwag-hagard ka katipid. Try Cream Silk 2 Wash Pack. Nourish your hair with vitamins for just 5 pesos per wash. Based on SRP. Afford araw-araw with straight and smooth hair. With Cream Silk 2 Wash Pack. Crimsil. Use Crimsil Vitamin Boost Conditioner every day. Matanda na ako, kaya handa na ako magpaalam sa mga mahal ko sa buhay. Bye, anak! Namumuna kami ng mga apo ko. Bye, mga mother! Unahan ka na kayo sa ako! Kaya buhay, pag nagtayo sa aray, pwede ka na. Tamang sa ka para sa aray, iyan pa sa heart at bulsa. Ang gift ng NRT. Nakatulog yung future and service sa pagpapagdala sa Dr. Jubilab yan. Araw-araw, every para extraordinary. Ang magkakagaman sa kapito, ay buwihin ang alam mo sa tubigin with MS3. Hi, I'm Renata Noon. I'm your fashion ambassador to the world. MSG capsules, dito ako, in Philippines. Mahalagang paalala ang MSG Capsule. Gamot at sinasabat sa puso gamot sa anumang iibig. Bye, Buhag-Haggard Hair! Hello, Green Silk Vitamin Boost! Ito with 30% more than the Panama Unilever Sachet for all day no buhag. Use the non-conditioning shampoo and a regular use for 24 hours. With Green Silk Vitamin Boost every day. Crimsil. Use Crimsil Vitamin Boost Conditioner every day. Mamaya mag-resume ulit ang Bicameral Conference Committee. Dalawang oras daw. Sa gabi, pero after 4 hours ang delay. Ano nangyari kung paano nagkaroon ng delay? Nag-uusap-usap na lang naman po. Yung sinasabi natin, Joel, di ba? Naka-live stream. Bakit nag-uusap sila na gano'n? Nag-uusap ng laman doon sa live stream. Kaya nga. Pero napag-usapan pa. Kaya nga po namin hindi ang live stream at kaya ninyo inaprubahan yun para maging transparent kayo. Hindi yung pag meron kayo mga i-discuss na medyo sensitive, marinig nyo sa amin. Yan ang gusto namin marinig. Kasi Yun nga, ayaw namin sensitive. sinitan nyo pa kami. Yun nga, sensitive issues ang gusto namin ma-live stream. Diba? Parang Lulubang tayo. Ay, talaga. Iyo ah. Ganun yan, oh. EU. Ay, nako. Anyway, mga kapuso, sige. Establish lang natin yung ating communication line with Senator Panfilo Lacson, mga kapuso, para umalaman natin. Ano daw eh. Baka daw, pa ng katiwalian eh. Yung pong kasalukuyang budget niya. Pero yun talagang we never learn. No? Hindi na tayo natuto, mga kapuso. Ano ba yan na kumuha pa sila na sinama pa sa discussion yung mga NGO, mga people's organization, di ba? Na sadly, hindi rin naman nagkaroon masyadong papel. Parang binigyan sila ng time para marinig ang kanilang intindihan. Pero hindi naman nakikita sa lahat ng budget, di ba? Kaya sinasabi natin pagpapalagsin yun ang ano ito. Parang pakitang tao lang po. Parang masabi na, uy, yan ha, Hindi naman napasok na namin. gusto nyo, ha? Napasok na namin kayo ha. Pero sa mga maseselang mga
Kanye West, nag-uusap sila ng matalikod. Doon po kayo mag-focus sa harap namin. Oo naman, oo, para makita namin kung anong pinag-uusapan po dito. Kasi ano yung Joel, ibig sabihin, parang ano lang, Ha? same old. Parang nilagyan nyo lang kami ng video na makikita, pero yung mga kailangan namin marinig, hindi yung pinaparinig na. Parinig yan naman sa amin para alam namin kung paano na ginagastos mo yung pera namin. Parang nilakan na. Oo naman. Okay na siya. Sige, establish lang natin yung ating linya. Pero nagdedelikado po tayo magkaroon po ng reenacted budget. Kaya yun ang gusto natin ipaksa kay Senator Vic Lacson. 3 months lang yun, linawin natin. Yung first month ba yun? Wait, yung first month ka lang daw. O, hindi mas maganda. Mas maganda. Kasi Yun ang dati, Jo, ang kalakaran, pag nag-reenact ng budget, at malaman quarter ang by reenact, quarter. malaman ang pag-reenact ng budget ng parang pintagin ng doktor, yung mga pag-aaroy, yung natatandaan mo. Ilang taon lang reenact ng budget nun. Pero ang ating sila nun, yung first 3 months ang automatic na reenacted. Pero pag sinabi naman senador natin na isang buwan lang, ay di mas makakahinga tayo na maluwa. But for the record, sabi ni ng Palasyo ng Malacanang, kita ni Undersecretary Claire Castro, ayaw nila na Ayaw. dahil maraming mga proyektong gobyerno na Nakasalalay mo sa budget ng na hindi maipapatupad kung magkakaroon tayo ng reenacted budget. Kaya lang, siyempre, nasa kamay pa rin ni Presidente Oo. yung paggastos doon dahil yun nga yung isang Totoo yan. ng nating reporting area mga kapuso. Nasa linya natin, Senator Panfilo Lacson, Senate President Pro Tempore. Senator, magandang umaga si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Joel, magandang umaga sa ating lahat. Opo, talaga bang tingin niyo wala ng oras? Kasi parang na-entertain na po sa inyong mga isipan ang pagkakaroon po ng reenacted budget para po sa first month pa o first quarter of next year, Senator. Hopefully, hindi naman. Kasi kahapon nagpuputuloy kami bago sila tumuloy doon sa CICC. Kaya medyo sila naatala pagpunta doon. Na-resolve namin among ourselves ano yung mga marching orders namin na ibibigay kina Senator Wade Gatchalian. Okay. So, sila naman, hopeful sila na ma-resolve yung mga issues. Kaya lang, meron kami nga tinatawag na mga non-negotiable, below the threshold, ika nga. Tulad na limbawa yung kailangan may mga special provisions para sa safeguard. Halimbawa, sa mga if kailangan talaga, absolutely walang guarantee letter. At pagkatapos, yung kung ano man yung amat ng taga, kung ito man ay 51, kailangan masusubso under sa Universal Healthcare Program. Kasi ang laki ng funding gap dyan sa UNC. Paubayan na sa DOH, sa PhilHealth, na sa ganon, masaklaw yung talaga dapat masaklaw, hindi yung makakakuha ng guarantee letter sa mga politiko. Wala naman sa sakyan, pwede yan. Maraming issue kasi yung maipip eh. Meron pa mga issue na medical mission, tapos pairs pa na mag-a-attend, meron partihan yung mga involved, hindi, pati bisan, pati mga doktor, pera ng halaga, kung sila sasama sa medical mission. Maraming mga issues na gano'n. So para maiwasan yun, naglagay kami ng Bakit nila sinaraduhan yan? nilagay natin para lahat masaklaw na. Wala Ang na dami talaga sasakyan EPAL. sa saruduhan nila ganun po Talagang sana. totally tatanggalin yung EPAL, Senator. Hindi kayo papayag na maipasa itong budget, Kung particular kung budget na ito, ginagawa ng traffic management. merong ganong klase pa ng provision, Senator. Totoo yun. Para hindi lang sa maipit, pati mga ibang forma ng ayuda, masaklaw. Kaya sa general provision na namin lagay. Ngayon, doon sa special provision, nireiterate pa namin yun ng special provision under maipit. Para na talagang maliwanag. Walang epal-epal. So kasama po Kasi dyan yung guarantee letter, patronage politics yun eh. Hindi mo siguradong nangangailangan. Kung mga halimbawa, kamag-anak yun ng mga leader ng politiko, yun ang mauna. Dahil halimbawa, Joel, between a person in need, na talagang qualified naman, na hindi sumuporta sa eleksyon, at saka dito sumuporta sa eleksyon, na hindi masyado nangangailangan. Sino sa tingin nyo ang unahin ng politiko? Siyempre, yung di masyado nakakailangan sa pagporta sa eleksyon. Na tumulong sa kampanya. Diba? Pero pagka... So, hindi objective. Samantala po sa DOH, ang suggestion nga namin, simula na yung automatic na qualified,
yung mga nakaligtas sa forfeit. Kasi yun, sigurado yun, mga indigent talaga yun eh. Oo. Walang duda Ano yun yan, eh. Kasi Senator? mga ID na yun, at saka na-bet na yun eh. So walang problema doon. Automatic dapat sila maka-avail ng zero balance billing. Ang sinasabi kasi nila, yung private hospital, yung mga public hospital, hindi kaya ma-accommodate yung lahat ng mga may pangangailangan. Ang overcapacity at least 200%. So pwede naman saklawin din yung mga private hospitals eh. Tsaka Nakakapunta lang natin yan sa talaga. mga private hospitals, yung mga may pera eh, yung hindi masyadong nangangailangan eh. Sir, linawin ko lang, yung general provision na yun sa anti-EPAL, kasama po dyan yung AIX ng DSWD, yung Lahat, tupad ng lahat. DOLE. Oo, Ayan. lahat. Ako kasi meron din ako bill, mapoformalize ito kung may papatay yung panuka ng batas na talagang bawal yung EPAL. Yung sa akin, may penal provision eh, may Oo, gulong, may gulong pa. saka may mga administrative na kaso. Kapag ikaw ay sumulpot doon sa pagdidistribute na hindi ka dapat nandoon. Yung konting pakikialam lang, may EPAL ka, pero siyempre sa GAA, hindi naman pwedeng lagyan ng gano'n, ano, kaya Opo. general provision lang na Pero parang binabawal. yan, Weng, tingin ko dyan indirect vote buying yan. Di ba? Tinulukan mo eh. Di ba? Oo. Yung magkakaroon ng utang na loob sa yung tao. Natatak yan eh. Tapos pati yung kanyang mga kasama sa bahay, hihigayatin Ayaw mo nang tumabi? Kasi tinulungan ako dito sa... Yes. Oo, sinama pa nga ni Senator Witt, pati ka mag-anak eh, tinenhan niya pa eh. Pati ka magkano tuloy doon, hindi pwede pumapil doon. Yun. Oo. Weng, Joel, ako rin samantalay yung pagkakataon. Kasi Sige. meron hindi na basta media statement si Representative Nino. Sinasabi niya, meron din doon for yung Senado, mga senador na 17.9 billion. Opo. Gusto ko lang clarify na mali yung sinasabi niya. Palagay ko talaga nagkulang siya sa research. O hindi man lang siya nag-research. Alam mo yung niralign na kinuha doon sa MTBF, yung miscellaneous personal benefits fund. Yun, niralign talaga yun. Pero papunta sa additional subsistence allowance sa mga uniform personnel, PCG, yung BJMP, yung PNP, doon napunta yun. So, paano magiging portion? Inalis talaga yun sa MTBF. Pero, at lahat Sa ng kabila ating pa na, no? amendment, Pwede na siguro ito sa hindi walang ano po? bago. Ito po, sa kabila. Ano? Formally, openly, very transparent. Na Ito po, introduce namin sa plenaryo. So, merong transcript, properly transcribed, properly recorded. At hindi makakawala kung sino yung proponent o sino yung mga proponent. Maski yung mga future generations of senators sa mga susunod na mga taon. Makikita nila doon na yung halimbawa yung lolo nila o yung kamag-anak nila senador nung araw nag-introduce ng amendment at kung pagpak yung amendment naka-record din doon. Kasi unlike before, di ba, wala naman talaga record yung mga amendments ng parehong houses. Ito isang napakagandang inintroduce ni Senator Gatchalian ng mga senador na maging fully transparent yung budget deliberations every step of the way from committee deliberations, umpisa pa sa next. Tapos sa mga amendments, pati yung approval namin ng second reading, third reading, naka-record talaga. Wala na yung tago-tago. Sino po nag-realign ng 17.9 papunta po na subsistence? At Ang para alam lang po ko malinaw. sponsor dyan, si Senator JB. Mhm. Dahil sa kanya yung, I think siya yung nag-handle ng DILG sa budget, sa subcommittee. Napunta sa So, nung nag-usap-usap kami, ako rin kasi nagtaka eh, nagtanong ako sa kanila, totoo ba itong sinasabi ni Ingenio? Eh sabi, yun nga ang sinabi nila na hindi, ano yan, realignment institutional yan, hindi yan na individual. Kasi nga, paano makikinabang, halimbawa, si Senator JB, anong pakinabang makukuha niya kung sa subsistence allowance niya nilagap yung nirealign from the NTBF? Kasi sobra na naman yung pondo ng NTBF eh. Pwede naman pagkukunan talaga yun eh. Meron pa ba sa inyong palaan ng pondo sa mga infra project, Senator? Napopoto lang. Senator, hello sir. Hello, Sen. Ayan, Yeah. yan. Sir, meron pa ba sa inyo mga senador kongresista na nagpa-insert ba, o for lack of word, na nagpalaan po ng pondo sa mga infrastructure project? Kasi doon tayo sinasabing medyo allergic eh, dahil doon merong komisyonan, hindi ba, Senator? O, paano mga komisyon doon sa subsistence allowance? Hindi, sa iba po, Layo naman siguro nun. Ang komisyonan, pagka sa farm to market road, Yes. kasi Yes. sabi nga nila dyan, farm to market eh. Yun po tinatanong ko, Road, Senator. ano? Meron po bang mga senador ngayon at mga kongresista na nagpasingit pa rin ng mga o nag-propose ng
project na panghalibaw, farm to market, flood control project, na bukas sa komisyonan? Wala nga kasing description, walang definition o walang description yung mga farm to market roads. Ang masama, noong nagkasundo sila na na-increase hanggang 33 billion, pinalitan pa nila yung listahan at hindi makapanin na Senator Kiko Pangilinan kung saan i-implementa yung mga kanilang pinopropose. Sabay kami ito kasi yung maliwanag na yung session, kasi ang ginawa nila noong nagpasa sila on third reading, lump sum kami itemize yung 16 billion yata yun or something. Yung sa Senate, talagang itemize, naka-define, may grid coordinates lahat at nanggaling sa ahensya. Yung lumabog ito ng 33 billion, sinasabi nila galing sa agency. Pero alam mo, nakapag-express yung isang kasama namin na nakausap niya mismo yung ahensya, yung DG, Secretary Laurel. Parang ang naibigay na opinion, kung gusto niya tanggalin, hindi naman namin alam yan So parang lumalabas, yung ahensya yung nagre-request, pero hindi naman talagang ahensya yung nagre-request. Parang ganon. Ganon din yung nangyari doon sa DSWD, sa MyFit. Maraming ganon Si DPWH Secretary Dizon, kasi kinausap ko siya noong dinideny niya na nagkamali sila sa computation. Parang napapagsaman pa ng sisi yung mga senador dahil kami raw nagkamali. Sa amin, parang naman yun kasi kami parang we just took the cue from his pronouncement at saka yung pronouncement ng Pangulo na kakata ng 25% yung lahat ng yung mga sa CMPD, di ba? Pagkatapos nung PICAM nung inimbita siya, parang sinasabi niya hindi sila nagkamali kundi Senado. Saan naman kami lulugar noon? Parang kami yung may gusto na magdagdag o bawasan yung cut na hindi naman totoo. So, yun ang naging isang contentious issue. Nung kausap ko siya, tinanong ko siya diretso, sabi ko, Segwin, lang tayo, magprangka lang tayong dalawa kako, kasi nag-alboroto yung mga kasama ko dahil tinanggi mo. Yan ba kusang loob mong sinabi na kailangan bawasan yung cut, yung 45 billion, o merong pressure? Yan, sagot siya sa atin mag-usap na lang tayo personal. Yun, alam mo itong mga pangyayari, lumang tugtugin na yan tinuturo ang ahensya. Sinasabi lang, wala kaming pakialam sa implementasyon kasi kami, hindi kami nakikialam. Ang talagang nag-implement yan, agency. Lumang tugtugin na yun alam naman natin, pati sa mga flood control, tinuturo nila mga agencies. Pero alam naman natin, merong conspiracy, di ba? Complicit yung either yung ahensya or yung mambabatas. Nakita na natin sa flood control project ito sa amin naman, lagi kami nag-uusap ng mga senador. Alam mo, same page na kami rito Ito na yung pagkakataon para i-reforma natin yung budget system natin, yung proseso. Kung hindi pa tayo usad after itong napakasakit na pangyayari o experience natin sa flood control project, wala na tayo talagang pag-asa. Senator, yung 8 billion flood control projects na lumutang na listahan kahapon bigla sa BICAM, anong totoong istorya noon? At yun ba ay i-allow ng BICAM? Hindi, nagbago yun, nagkasundo na nga sila doon sa 33, basta sabi lang ng panel namin, sinabi, sige, basta mayroong kompleto, grid coordinates, may agency request, pwede na siguro namin pag-usapan yung sa Senate, napayagan na. Ang problema, nung pumayag na sila, pag-kwelta, pinalitan pa yung 8 billion na iba pa doon sa unal ng pag-uusap. So, siyempre, nung dinulog uli sa amin sa caucus, kasi lagi sila nagkukonsulta sa amin Hindi naman yung aming BICAM panel, conference, represent namin sila doon Pero sila, hindi naman sila, although binigyan namin sila ng parang carte blanche, na bahala kayo makipag-negotiate, makipag-deal, o makipag-usap. Pero sila, minamabutin lang na pagka may mga ganyang issue na hindi nila kaya, na decision ng sarili nila, kinukonsulta nila kasi meron kaming chat group Opo. na kung saan, pagka malala yung issue, tumatawag ng caucus si Senate President. I-allow niyo po yung 8 billion na yon, yung na ibang listahan. Kung walang description, balik na naman tayo sa dati na laptop. Parang bahala na naman si Batman. Kaya nga po. Kung yun ba, tama yung implementasyon. Ang maganda pag may grid coordinates, Weng, Opo. Joel, kasi madaling mag-check
pwedeng puntahan ng mga netizens, pwedeng puntahan ng media kasi tukoy. Kung walang grid coordinate, hindi malaman kung saan. Hindi, hanapan tayo ng hanapan. Bago ghost yan. Wala pong wala Malamang ghost, oo. yung 8 billion walang grid coordination. As of yesterday, wala. Hindi ko alam yung pagpapatuloy nila kung nakapagsubiti ng grid coordinate. Okay, Kasi sa amin ang bottom line, lagyan nyo ng full description para hindi lamang sa oversight natin, kundi pati sa pagmamonitor ng ating mga kababayan, ng publiko, ng media. Ang isang naging special provision na inintroduce din ni Senator Gatchalian, of course, initially, doon sa DPWH, doon sa aking amendment, nagpasok na ako ng special provision eh. Pero ang ginawa pa ni Senator Wayne Gatchalian, dinagdagan niya pa na monthly, may oversight. I-check namin kung talagang kung ano yung progress ng implementasyon ng ahensya doon sa mga DPWH projects. Eh, pahig naman si Secretary Vince Dizon doon. Dahil para may makatulong din siya sa pagmamonitor. Ang problema, talagang mayroong mga iba na nagpipilit pa rin sumingit. Alam mo, nagsisisi na lang siguro yung iba pag naandyan na yung kaso eh. Pero hanggang hindi sila nasasangkot sa kaso, parang wala lang. Naghaharap ng parang, alam mo, Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya po yan. Tuloy ang ligaya. Pero tinanggal nga ni Pangulong Marcos yung 255.5 billion, di ba? Flood control kasi marami pang hindi nagamit. Alam mo yung 255.5 billion, wala natira sa Senate dun eh. Inubos nila doon sa lower house eh. Inatago nila yung kung saan napunta. Hindi, ito lang Weng, ang nabahala ako doon sa pinanggit ni Senator Ping. Yung Department of Agriculture, sige sabi nila, okay lang, sige bawasan yun, hindi na amin yan. Oo, diba? So, sino yun? Paano yun? Diba? May interruption tayo. Ay, Interruption daw Senator, dito. ito lang. Oo nga eh. Ang akin lang, ang akin lang. Good morning po. Yan. Yeah, with all humility. Pero yun nga, yung safeguard, kailangan merong safeguard doon. Talagang merong monthly na oversight, pagkatapos properly identified. Kasi binaluhanag naman niya na yung across the board, hindi naman pare-pero talaga bawat region sa mga presyo ng materyales. Sa amin yun, okay na yun. Actually, yun lang naman ang hiniling namin sa kanya. Huwag mo namang ibalik sa amin yung pagkakamali. Ang totoo niyan, hindi kami nagkamali. Dahil nga sinunod lang namin yung inyong lead na sinasabi yung overprice yung mga materyales, lahat. So, yung base sa computation niya na 25%, doon lumabas yung Tama po, na pinawat namin. Oh, wala Actually, even before BICAP, nakikiusap na sa amin yung through the panel, through Senator Gatchalian, nakikiusap na yung counterpart kung pwede bawasan yung cut. Eh sabi namin, hindi po pwede kasi kung babawasan natin yung cut at maliwanag na paulit-ulit yung DPWH, Secretary Vince Dizon, paulit-ulit ang Pangulo, na babawasan ng 25%, tapos itataas natin, lado doon. So talagang tinigasan namin yon. Okay. Hanggat hindi natatapos po at hindi na-aprobahan ng budget, baka tawagan namin kayo, Senator. But in the meantime, salamat po sa oras po ninyo. Mag-ingat po kayo. Magandang umaga po sa inyo. Merry Christmas, sir. Magandang umaga. Magandang umaga sa atin lahat. Thank you, Morning. sir. Thank you. Alright, mga kapuso. Tatanungin ko sana, Weng, kung may pag-asa pang maipasa ang budget before December 29. Pero mukhang mamaya naman magbabay ka ulit. Titingnan natin. May panahon pa naman sabi ni Senator. May panahon pa naman, ano ha? At saka kung kailangan nila mag-overtime, bakit hindi? Yun. Na-provision for the country, di ba? Saka, that's the most important piece of legislation Exactly. na kanilang trabaho. Dapat Kahit trabahuin hindi na nila po yan. sila magsabatas ng kahit ano sa buong Yun lang po taon. yun. Kahit budget lang, okay na yan. Yun o. Tama yung mga kapuso, andyan na po si Higan. At sila, La Roque. One-on-one. Walang personalan. Salamat sa oras po ninyo. Ako po si Joel Reyes. Bakit? Meron kang babatihan? Ay, habol lang sana ng plus report. Ah, sige. Pagkalanan kasi nagpaalo na tayo. Sige, baka pwede namin ipasok. Yung pong phase 1 ng EDSA rehabilitation na arangkada na sa December 24, Mark Pangalanan, Mark. Inanong po ngayon ni Division dating December 24. So, Wala, masama yung signal ni Mark Makalanat. Mamaya na. Talagang tuloy na tayo magpapaalam mga kapuso. Goodbye! Ako po si Joel Reyes. Ako po si Rowena Salvacion. Magandang umaga. Dahil mga kabayan, oras natin, 30 segundo bago sumapit ang alas 9. Radyo na, Hindi pa. kabata ng fake news. Dapat totoo.
Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media. Robert, Yan. maraming Thank salamat. you, Ma'am Lian Loreto. Buhay. Buhay. Yan na, yun ang magiging weather natin today. Oo. At bago tayo tuloy mag-bye-bye partner, patingin ko lang, nagpapatenda check eh. Lagi syempre, nakikinig ang mga kaibigan natin. Ang mga media relations officer. Diretso po? Apo, diretso niyo po, doon, sa Siyempre, main. kailangan natin batiin, nagpaglalambing tayo sa kanila kapag magpapagit tayo ng mga mapansin. Ako sa inyo, ang lalo na si Lola, present daw ng FRO na may non-tip lang. Good morning, kay Miss Angie Pastrile, kay Miss May, kay Kuya Leo Palo, Miss Catherine, kay Miss Clau, kay Miss Jing Gumabay, Freddy De La Rosa, Miss Dora Duena, at syempre sa Sexing, at ever young, si Miss Fritzy Liz. Good morning. Good morning po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pagtutok sa amin. And next time kami naman ang tututok sa inyo. Oo. At kapag nag-request kami for your senator, Hindi tatabi. Lalambing lang. lalambing kami ng interview, ha? Lalo na si Derek, ang lambing-lambing. Oo. At tayo malambing kami. Bye-bye! Bye-bye! Doble sa pangingapangin, doble sa tama, doble sa talino at kakulitan. Nander ng Bayan! Love, love, love! Kami po ang DJ ng Radyo Patrol sa Express at DJ ng Teleradyo. Una sa balita, una sa public service. Sa oras, 9:02. Oras sa sa inyo ng Gcash. Basta may link, huwag i-click. SMS spoofing scam yan. CML. Balita. Gayon! Sa Manila, inanunsyo na ng Department of Agriculture na Diyan pa talaga itataas 20% ang pumunta tarifa ulit. sa imported na bigas mula Audo ng Enero 2026. Bahagi ito ng paghahanda ng pamahalaan sumalit pag-upkat ng bigas sa susunod na taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr., pinansalan ng taas tarifa ang paghihina ng piso kontra dolyar at ang posibleng mas mataas na presyo ng bigas sa pagdaigdig ng merkado. Aalisin naman ang DA ang 10% down payment requirement para sa pag-issue ng sanitary at phytosanitary import clearances para maisan ang pasanin ng mga rice importers. Binigyan din naman ang DA na dapat sa kalagitnaan ng Pebrero pumasok ang mga imported na bigas para matiyak ang makatwirang farm gate prices para maprotektahan ang mga lokal na producer ng palay. Iutos ng International Criminal Court Appeals Chamber ang pagsusumite ng mga karagdagang paliwanag sa jurisdiksyon sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Sa dokumentong inilabas ng Appeals Chamber, pansamantalang itinigil ang appeal process para pag-aralan kung paano magsisilbing batayan ang loan statute sa pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Pinagsusumite ng additional observations ang Deputy Prosecutor at Office of Public Counsel for Victims sa January 16, habang pinagsusumite naman ng komento ang defense team sa January 23. Oktubre, ibinasura ang apela ng kampo ng dating Pangulo hinggil sa jurisdiksyon ng ICC sa kaso nito. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta may nangyari. Naka-report agad sa TCMM at sa YouTube at Facebook. Ako po, Felipe Canazio. CML. Balita. Gayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin.
mga naglalagablag na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang pasumpik-sumpik. Sina Peter Busni at Vicarado ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapan! Balitapan! Sa DCMM Radyo Patrol Registrela at DCMM Tele Radio. At sa ganyang petsa. Oo, kaya gagawin ni Kalalit PM hanggang tama. Oo. So, ang sinasabi naman ay inaasahan nila na simple disruption lamang yung mangyari. Dahil ang mangyari, selected area o yung mga piling mga bahagi lamang ng EDSA ang kukunin gamit ng QR or technology. So, hindi ganon ka hindi abala ang naitutulog na hindi katulad ng original na plano na 2 taon dahil ito ay tatagal lamang ng 8 taon at hindi kailangan lamang inipulido yung pagtrabaho dito dahil ito ay aprobado na yung plano at pagtulong-tulong dito yung DPWH at definitely napansin din at DOTR at MMDA ito na maraming plan na kanilang aayusin kaugnay dito. So sa mga dito nagpapag-impact ang press conference dito sa MMDA kaugnay dito sa EDSA Hub na gagawin na ating December 24. Mamaya magpapalit tayo sa ibang mga detalye. Mark? Yes, Ian. Paano po yung koloro? May lumilitaw, kaya pala traffic sa EDSA. Ang daming koloro. Oo, sige. Iyan na natin. Walang natin yan. Salamat. Ang nakapuso Mark, pangalalagang sa MX Superad at Isto Balita ang to. Alas 9:07, mga pa, iba pang report. Nakahataw ng Super Radio Reporters. Alam mo, pinag-uusapan ngayon itong pagbawas sa tinatawag na detailed unit price analysis o TUPA ng DPWH. Alam mo, alam natin yan kasi tayo ang nagbigay ng informasyon na yan kay Secretary Vince Dizon. Lumitaw sa kanilang mga pag-aaral na umaabot ng 35 hanggang 50% ang overprice ng mga materialis dyan sa DPWH. Ito'y nakapaloob sa tinatawag na Construction Materials Price Data o CMPD. Pinarating natin yung Secretary Dizon dito sa DCWP. Sabi niya, ay niyang i-preempt ang Pangulong Bongbong Marcos. At siguro ay sinabit nila yung report na ito kay Pangulo. At naniwala ang Pangulo. Kaya bago siya lumipad patungong ASEAN, nagkaroon ng pre-departure statement na kakaltasan niya ng 50% ang detailed unit price analysis. Pero ngayon nagkakaproblema dahil aabot sa 10,000 yata ng mga proyekto. Ang hindi matutuloy dahil kung papatupad ng 50% ay walang kontatista. Dahil lugi sila. Ang impormasyon, pumapayag sila hanggang 20% lang. 30 to 30. At least Construction kasi, pagkakalam ko, di ba bukod sa materials, yung paggawa kasi hindi naman laging machinery yan, di ba tao-tao yan. Meron talaga ba pagkakataon na babalikan mo? Depende sa lugar, Lala. Kung sa probinsya, dahil may tinatawag na per kilometer, per linear meter, o per bridge span, ganyan eh. Ngayon, paliwanag ng DPWH na miscalculation daw. At hindi pa raw kasama yung all-in, mga ganun tipo. Teka muna dapat nung sa Senado at Kongreso niyo sinabi, hindi yung sa BICAM na tapos na. So, hinihiling si Secretary Dizon, ibalik yan, pero mamaya
mamaya alamin natin anong reaksyon ng Senado dyan. Mukhang ayaw naman ibalik ng Senado. Alas Aba, 9, hindi enactment budget daw eh. Pag hindi talaga Ayaw ng- ayaw ng Malacanang. nagkasundo, aabot pa ba tayo? Hindi, sabi ng mga senador, first quarter pwede pa re-enactment Pwede budget. ng first quarter. Oo, pwede pa. Hindi ba malaki epekto? Educate us. Hindi ba magiging malaki epekto? Kung re-enactment budget, ibig sabihin yung last year's budget. So kung magkano yung allotment doon sa isang departamento, yun ang pera niya. Di Pero ba wala din lang. yung magamit yung first quarter? Tama ba? Yung Anong effect nito? 2025 budget niya, dami insertion. O yun na nga, kaya nga. So, hindi pwedeng mag-re-enact. first, Ang question nga yun. miski first quarter lang, malaking effect. Eh, nandun pa yung mga insertion yun. Kaya dapat hindi siya mangyari. Hindi siya ma-re-enact. Narito na mga kapuso ang ating top 3 bagong-bagong balita. Ng 20 na ang oras natin. Pondo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX ng DSWD. Dinagdagan ng 43 billion pesos ng Bicameral Conference Committee. Ayun na naman. Ito, si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na maasang hindi magkakaroon ng re-enacted budget sa unang quarter ng taong 2026. Hindi ba? Maniningil pa lang sila sa unang quarter ng pera eh. Maniningil pa lang ng quiz natin eh. Grupong Sinag, walang nakikitang problema sa pag-aangat ng bigas sa susunod na taon. Ilang tindera sa Obrero Public Market sa Santa Cruz, Maynila, pinagpapaliwanag ng Department of Agriculture dahil sa mataas na presyo ng paninda. Explain! At phase 1 nga ng EDSA Rehabilitation, aarangkada December 24 ngayong taon. Panunumpa ng mga rank official ng Philippine National Police, pangungunahan ni President Bongbong Marcos sa panahon ngayong araw. Halos 40 milyong piso halaga ng puslita na sigarilyo nasabat ang mga tauhan ng Philippine Navy sa karagatang sakop ng Zamboanga City at Basilan. At Sinagyang Festival 2026 sa Iloilo, opisyal na nagsimula. Happy Fiesta! Yes! Alas 9:11. Kung may pandasama, kung may perwisyo, mabaya sa bayan, Sobo, Campo, Manila, full operation ng Paso Pumping Station. Oy, yung mga pinatapos hindi yan gumagana. At bagong tagulan, tiniyak ng DPWH. Taibsan yung baka dyan sa area na yan. Manny Vargas, go ahead. Pagkiyak sa Department of Public Works and Highways na bilang muli ang Paso Pumping Station sa baba ng panahon ng tagulan sa susunod na taon. Sinabi sa Paso Pumping Station na nasa ng bandang kailangan kasi para maayos at mapatupad ang natinang project ng pumping station. Habang pinupumpuni pa ang project ay naglagay muna ng pangharang ang kamoran para maiwasan ang pagbaha sa mga pinagpapumping outside. Dagdag pa rin rin na walang gastos sa pagpupuli ng natinangis ang gobyerno. Doon na naman natina ang project ng Paso Pumping Station sa kataspada ng panalasa ng bagyong Juan sa Metro Manila. Ako si Taiwan, Century, Radyo, DPWD, dapat po. Salamat, Manny. Samantala mahigit 3,000 OFW at kanilang pamilya na hinabang sa libreng sakay ng DOTR sa emergency. Manila Cruz, detalye. Lalailan sa bawat dyan, itaon tingnan doon Kasi may color green na order sa kanilang mga pamilya alaga. Papasok sa Ito? Ikatlong araw na the Christmas and DOTR kahapon sa emergency. Ayon sa DOTR, bahagi ito ng kanilang holiday initiative bilang pagpapasalamat sa mga modernong bayani na patuloy na nag-aampas sa Pilipinas. May Dunlop din pala dito. Ngayong araw, maaari nga pagawin ng libre sakay ang mga guro at medicine workers sa kilalang mga bayani na rarakan ng edukasyon at kalusugan. Magpapatuloy ang programa sa mga libre na araw bilang bahagi ng selebrasyon ng Kapaskuhan at ang layo ng pag-anig ng ginahawa sa mas marami pang Pilipino. Ang inyong kapuso Pao de la Cruz, yan ay Maradyo D. Drop na natin si Nasa. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala po. Ng isang pampubliko sasakyan na nahuli gumagamit ng cellphone habang nasa biyahe. Huli ka! Tato Mateo. Ito sa International Bida ng National Transportation Office of LTO ang driver operator ng isang datang pasero Sergeant J na nahuli kam sa paggamit ng cellphone habang bumabiyahe. Partikular sa nagtatawag at pinagpapaliwanag ng LTO Intelligence and Investigation Division ang operator at driver itong Automotive Traffic Utility ng Pierre Cubano ng New Trailers sa Novaliches, Quezon City
sa investigasyon ng LTO ay pagsabag ang driver ng jeep sa San Papitas, 10913.